Ang problema, asymptomatic, hindi natin alam yung kidney problem na palang pasyente. Kung napansin mo na may yung parang beer na, yung mababli sa ihi, medyo around stage 3, stage 4 na yan. May mga iba stage 3 pa or stage 4 na sinabi ng doktor, uy, baka mag-dialysis ka. Naging stage 2. Dahil sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? yes. Oo, hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Magandang araw mga kababayan. Ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga common na dinadaing ng mga Pilipino pero medyo seryosong kalagayan sa kalusugan. Yan yung tinatawag nating kidney disease o sakit sa bato. Pero disclaimer muna, ang bato kasi medyo misleading na term ng mga Pilipino. Maaring kidney stone yon, maaring yung organ naman yung tinutukoy. So para tulungan tayong maklarify itong subject na to, we have our medical director, Dr. Anthony So, to help us make sense out of all of this. So Doc, diretsahan na po. Ano po ba ang sakit sa bato in the terms na madaling maintindihan ng Pilipino? Okay. Ang sakit sa bato, so ang bato, kidney yon. Ang kidney, siya yung taga-sala at para magtanggal siya ng mga dumi sa katawan natin para mawala ang toxin sa katawan. So pag nisira yan, yun, sakit sa bato na yan. Kaso ang daming nagkukos ng sakit sa bato. Isa na rin doon is yung bato sa bato. So, kidney stone. Kidney Sa stone. sadaling salita, Doc. Yes. Kidney stone, yan yung typical na either na-ooperahan ho, di ba? Yes, sir. Nile-laser, Yes, sir. ganon. Yes, sir. Pero meron pa po bang iba? Ito po ba yung nagdadialysis o iba pa yon? Okay, ang kidney stone, ito yung inoopera or wave yun. Tapos may mga ibang gamot na para lumiit tong kidney stone. Pag hindi naagapan ang kidney stone, masisira ang kidney natin, magkakaroon tayo ng dialysis in the future. Okay. Same po ba ito dun sa tinatawag na chronic kidney disease na ayaw man natin sabihin, minsan naririnig natin kinamamatay ng mga tao. So, Iba po, Iba iba po. Ang kidney stone, bato sa bato, iba pa yun sa chronic kidney disease or matagal na sira na ang kidney. pero ito pong dalawang to ang pinaka-common, ano po, Doc? Yes, coach. Alright. So, siguro for this video, ang pag-usapan natin, yun munang chronic kidney disease. And then sa next video natin, pag-usapan natin yung sakit sa bato na bato naman, kidney stone. Magkaiba kasi talagang sakit yan, pero pareho na lang pinipinsala yung kidneys natin. So, Doc, pahingi naman po ng overview kung ano itong chronic kidney disease na to. Okay. Ang kidney, kapag may konting problema, ang tawag nun is acute kidney injury. Ang acute kidney injury is 2 days hanggang 1 week. Okay. Ang kidney kasi, siya yung nagsasala ng mga dumi sa katawan, tinatapon niya. Ngayon, kuwari, nasa desert, sobrang init talaga. Nakalimutan magdala ng tubig. So, na-dehydration siya, doon, tinamaan ang kidney. So, Okay. ang acute kidney injury, yung creatinine sa yung dumi sa katawan, 0.3 milligram per deciliter na umakyat for 2 days, yun, acute kidney injury na yun. And or 1.5 times ng creatinine within 7 days, acute kidney injury yun. Ang acute kidney injury, pwede pang ma-reverse. Okay. So pagka nakita mo nasa desert, nahimatay na, so dinala ka agad, di ba? Baka heat stroke din, dinala sa emergency room, naglagay sila ng electrolytes saka mga water, Sa mga swero, IV sa swero. So, gaganda ka agad. Hindi Okay. kailangan ng dialysis. So, yun, treatable, curable. Yes. Kaya iwas-iwas tayo sa hindi pag-inom ng tubig dahil nakaka-injure po pala ng... Actually, hindi man tayo nakatira sa disyerto sa Pilipinas. Pag summer dito, halos ganun na rin ho, di ba? So, yung tinatawag nilang mag-hydrate tayo palagi, Yes. proper hydration, seryosohin po natin yun. Kasi ho, ano po bang magiging epekto, Doc, pag madalas tayong nadidehydrate, madalas yung acute na yung kidney injury natin? Okay. Now, kasi ang kidney natin, tagasala ng dumi. Now, usually, di ba ang puso, nagpapump ng 5 liters a day na pagpapump niya ng dugo. So, 20% yon dadaan sa kidney at siya yung nagsasala. Kung kulang ang tubig na inom natin, kulang ang pagsasala niya, napapagod ang kidney natin.
nasisira ang kidney natin. Okay. So, hindi niya nasasala yung dumi, iikot ng iikot sa katawan, ano, Doc? So, ito yung acute, ito yung medyo mabilisan yung tama dahil sa dehydration. Ano naman ho yung chronic or pangmatagalan na na-mention niyo? Okay. 'Pag sinasabing chronic, ibig sabihin ng chronic, more than 3 months. Hmm, Okay. So, pagkakuha mo ng dugo, may tinatawag na glomerular filtration rate. Ang ibig sabihin nun, yung, fini-filter kasi ng kidney natin which is glomerulus, may fini-filter siya. Binibilang nila yon kung gaano kabilis. Usually, 90 plus and above, normal. normal. So, ngayon kapagka may damage konti yung kidney pero normal ang, glomerular filtration rate, that's, stage 1 kidney disease. Okay. Stage So, 1. may mga stages ho ito, Yes, 5 depende stages sa 'yan. gaano karami pa yung nafi-filter, ilang Yes. percent. Okay. Pangalawa, yung kidney kasi sinasala niya yung mga dumi na tubig lang inaalis. Yung protina hindi nila pinapalabas sa ihi. Eh, kung medyo 'di ba nagsasala tayo, 'di ba alam mo yung may sala, 'di ba may maliit na butas. Ngayon lumalaki kasi yung butas na yun 'pag nai-injury, eh. Lumalabas yung mga protina, yung kailangan natin sa katawan lumalabas. Kaya nga yung ihi natin mataas ang albumin. Ang tawag diyan albuminuria. Now, 'pag umihi ka mapapansin mo medyo frothy, yung parang hindi lang siya bubbly, medyo frothy pa na na palaging nadudun na. Parang beer. Yun, Parang ganda, siguro ano 'to, oo. eksaktong-eksakto, parang beer. So, yun, naku maghinala na kita may konting kidney injury kayo. Okay. So, yun 'pag I guess papunta na tayo dun sa part ng discussion, yung sintomas, yung medyo mabula at hindi nawawala yung bula sa ihi natin, Hmm. maghihinala tayo ng konti. So, Doc, meron po bang iba pang sintomas ang chronic kidney disease? Alam mo, ang problema, ah, hin asymptomatic, hindi natin alam may kidney problem na pala ang pasyente. Mm, Hindi natin alam. Sa Amerika nga, 1 out of 10 may kidney injury. wow, Pero hindi nila alam. Ang nakakaalam lang, 1 out of 10 ang nagpapa-check-up kaya alam nila na may kidney problem sila. yun lang. And 'pag hindi po natin alam at hindi naagapan, lalala ho ng lalala. Yes, kaya nga importante ang annual check-up ninyo. Annual physical exam, ah, Yes. kasi kasama dun yung blood and urine test, eh. So, Yes. makikita ko dun, Mhm. Doc. Okay. May iba pa ba na symptoms maliban dun sa mabulang ihi? Na-mention niyo asymptomatic, pero meron pa kaya na ibang palatandaan? Ngayon, kung napansin mo na may yung parang beer na, yung mababli sa ihi, medyo around stage 3, stage 4 na 'yan. Okay. Nakakatakot na 'yon. Pangalawa, medyo namumutla na siya. Namu Kasi ang kidney, naglalabas siya ng, hormone, yung erythropoietin. hmm, So, siya yung nag-i-stimulate sa stem cells natin para maglabas ng red blood cell. Ngayon 'pag tinanong mo, "Ay, ba't, namumutla ka na?" 'Yun, isang senyales na rin na medyo may konting problema na sa kidney. Then mababa na yung hemoglobin mo, siyempre medyo mabilis kang mapagod. Tapos parating matamlay, minsan-minsan mahirap matulog. hmm. Then, minsan-minsan nagkakaroon ng fracture. Bakit na naman? Yung kidney, function niya is to activate vitamin D3. So, yung pag-a-absorb ng calcium nawawala kaya nga nagiging marupok ang buto natin. Napakarami pala. Pero tama ba, Doc, na dahil asymptomatic siya, usually malalaman mo na lang 'pag malala na pala? Yun. Then madadagdag pa natin, ang kidney kasi function siya na nag-isi-secrete siya ng renin-angiotensin system na nagpapababa ng BP. So, ngayon 'pag So, tumataas ang BP mo, "Hala, ba't kaya tumataas ang BP ko?" So, isang suspect ng doktor is yung kidney problem. okay. So, yun, biglang pagbabago sa blood pressure lalo na kung pataas ho. Ngayon, kung nakaka-experience tayo ng one or more dito, Doc, ano po kayang klase ng doktor yung dapat nating puntahan? Diretso po ba tayo sa espesyalista o sa GP muna? Okay. Kung wala naman kayong nakikitang espesyalista pa, who is mga, nephrologist, kidney doctor, yung mga GP, magagawa ng mga laboratory. Yung mga serum creatinine, CBC, sodium, potassium, yung mga the sorts, mga pag-cholesterol. Sabihin mo sa GP niyo, puwede pang i-check yung glomerular filtration rate. GFR. UFR, yes sir. Opo. Then pagka medyo may problema, pati yung GP sasabihin niya, diretso na kayo sa nephrologist. Okay. Yun, blood and urine test ho yung Yes. titignan natin. Aha. Tama po ba yung albumin yung na-mention niyo kanina kung mataas and creatinine? Yes. Okay. So ito mga 'to and yung GFR rate kung mababa naman, 'no, Doc? So
Yun yung tatlong mga indicators natin kung sinusubukan nating i-diagnose yan. And sabi nga ni Doc, kung wala ka pang espesyalista, sa GP muna because they can help you get those tests done, bibigay sa inyo yung order. And then, pag na-confirm nga na meron tama yung kidney nyo, pupunta kayo sa espesyalista, which is a nephrologist. Yes. Doc, maliban dun sa mga blood and urine tests, yung mga imaging test ba natin kagaya ng ultrasound, nakikita rin ho ba dito? Yes, sir. Maganda po. So, ang katulad ng puso, 'di ba may ECG tayo? O, 2D echo yung mga yung 2D echo naman yan ng ultrasound. Ah, Para makita mo yung puso. Ang ultrasound of the heart is called 2D echo. So okey. ngayon, yung ultrasound of the kidney, ultrasound of the kidney. Oo. Then yung ECG niya yung mga creatinine. Okey. So, siguro kung kasama sa check-up niyo yung full abdominal ultrasound, kasama ho yung kidney dun, 'di ba? Yes. Okey. So, natandaan ko lang na, na-relieve ako nung nakita kong okey ang kidney ko nung huli kong ganyan. Anyway, punta muna tayo sa causes bago sa treatment. Kasi 'pag nalaman natin yung cause, magkaka-ideya ang mga kababayan natin ano yung puwede nilang iwasan. So Doc, ano po ba usually ang nagdudulot nitong pagkasira ng kidney na 'to? Number 1, high blood. Oh. So, kunwari, yung high blood mo, kasi mataas ang pressure. So, mataas rin yung pressure sa mata mo, sa kidney mo. So, 'pag mataas ang pressure, yung maliliit na blood vessel, nape-pressure, nagkakaroon ng sugat, tapos nagbabarado. Mas mababa ang blood supply. So, nasisira yung internal organs gaya Yes, ng sir. kidney dahil sa lakas ng pressure ng dugo. Yes, sir. So, hypertension. I-control niyo yung hypertension. Katulad ng sa stroke, hypertension, kaya nga nagkaka-stroke, pati rin sa kidney. Okay. So, kung prinescribe na kayo, nakita may binigyan kayong beta blockers, Yes. seryosohin ho natin. Yes, sir. Yes, sir. Tapos, pangalawa, diabetes. Dahil yung diabetes nakakasira sa kidney natin at nagkakaroon ng problema sa mga blood vessels natin. So, I think in the past episodes laging ni-stress yan ni Doc na ang diabetes lahat ng organs mo tatamaan Sira, diyan, yes. including your kidneys. Yes, So, sir. yung carbs, sugar natin, baba ng intake muna. Then, heart problem. Kung may heart problem ka, gano'n din, magkakaroon problema ka sa kidney kasi interconnected sila. Grabe. Isang sistema lang sila. Connected pala lahat itong mga to, Doc. Then, ngayon, alam na nila 'to, yung mga iniinom yung mga anti-inflammatory, yung mga mefenamic, ibuprofen, lahat 'yan nakakasira ng kidneys. Na-mention niyo dati, Doc, kahit minsan paracetamol lang kung grabe kang mag-take, tatamaan ka rin, 'di ba, Doc? May studies na tatamaan kayo 'pag sobrang taas, pero yung paracetamol tatamaan yung atay ninyo, pangit Atay. din. Oo. Pero rin 'pag nasira rin yung atay ninyo, masisira rin yung kidneys ninyo. Oh my God. So, hinay-hinay lang kayo. Nakikita namin sa mga comments, marami sa inyo 'pag masakit ang likod, masakit ang shoulder, nagpe-pain reliever. Wala naman masama dun in small doses, I guess, Doc, pero 'pag ginawa niyo ng pang-maintenance, dun nagkakaproblema, ano ho? Usually, ang binibigay ko, uminom ko na ng 4 na araw straight para matapos na, para mawala na yung sakit. Then pagbabalik tama na. Kasi ang mga tao sasabihin, "Oy, masakit ngayon, o inom ka." Next week masakit 'yung iinom ka. Susunod na linggo, ituloy-tuloy ang inom, kahit pa isang beses sa isang araw lang, sa isang linggo, magka-accumulate na masisira ang kidneys ninyo. So, ingat-ingat tayo. Ang dami pa naman kasing over the counter lang, Doc, and maraming taong nagse-self-medicate. Minsan 'pag hindi kinaya ng isa, dadalawahin mo. Naku po, Ngayon, patay. may isa pa, yung mga haplas, Haplas mga ointment. mga pinapahid, Doc. Yes. Oho. Yung mga ointment, 20% to 30% na-a-absorb. Kaya nga merong mapapansin mo, acute renal failure, secondary to topical. So, para ma-visualize ho natin, Doc, ang ibig niyo hong sabihin, kahit nasa balat lang yan, hindi mag-i-stay yan sa balat, iikot sa katawan? Papasok yan sa pores, tatamaan ng kidneys mo. Ano yun? By 20 to 30% papasok sa katawan. Meaning, pag nagka-plus ka ng 5 beses, parang inom ka ng isang mefenamic or ibuprofen. Oh, okay. So, hindi ko sasabihin ano yung mga brand, ha, pero yung mga pinapahid niyong mga pang-pain relief na yan, tsaka yung mga tinatapal niyo, ganun ho yung sinasabi ni Doc. So, konsultahin niyo muna yung doktor niyo kung pwede kayong mag-take nun and gaano kadalas siguro. Mahirap na ho, minsan hindi mo alam. Akala mo nasa balat mo lang, pumapasok pala sa Sir. kidney mo. Naku. Tapos, hindi pala yun. Minsan nagkakos ng seizures pa yan, saka mag-aatay. Then,
Alam mo yung binibigay ng mga doktor na kasi acidic ka, eh. Oo. So, bibigay sa'yo proton pump inhibitor, omeprazole, pantoprazole. Nakakasira para sa kidneys. Okey. So, hindi natin puwedeng sasabihin mo sa doktor, "Uy, may problema ng kidneys ko or ayaw kong Hmm. makakasira sa kidneys." May tanong ako Doc, minsan nape-prescribe-an ho yung mga tao na-mention yung anti-inflammatory 'di ba? Hmm, Na-mention niyo rin in the past, typically kayo ang binibigay niyo yung non-steroidal, yes sir. hindi steroid pero Yes, sir. nagtatanggal ng maga. Hmm. Paano ho yung mga steroid, risky rin ho ba ito? Yes, steroid is risky kasi siya yung nagpapataas ng sugar din, eh. Okey, kaya typically ho ina-advice ng doktor 7 to 10 days po ba? Yes, 7 to Yung 10 days, pagte-take? then tama na. Oo. How about yung mga statins ho, yung mga pampababa ng cholesterol, kidney po ba o atay ang tinatamahan nun? Okay, ang statins, tinatamaan yung, atay tapos pero yung statins kasi, 'di ba liver yon. So, nababalot ng kolesterol, eh, kaya nga fatty acid, kaya nga tumataas ang SGPT, SGOT natin. Mm. So, 'pag nagbibigay ang atorvastatin mga statins, gaganda yung liver natin. Pero 'pag tumagal ka, sasakit yung muscles mo at brain. No. Minsan-minsan nga, nagiging makalimutin ng tao. Then 'pag tinanggal yung gamot na statins, naging malinaw ang magsalita. Kaya nga Ayos, okey. Pero minsan kasi kailangan ho 'di ba 'pag pinapababa yung triglyceride, yung cholesterol, pero 1 month lang po 'di ba? Usually tuloy-tuloy sila. Pero Tuloy-tuloy. sa akin, medyo ako mag-e-every other day ako tsaka mas pinaka-low dose kasi kung puwede kasi, um, ang cholesterol ngayon nagshi-shift na yung, doctor community, eh. Hmm, Dati pangit ang cholesterol, kalaban. Ngayon sugar na yung kalaban. sugar. Ngayon, may nga lumalabas, eh, wala na yung bad tsaka good cholesterol. Cholesterol is, needed for our brain and Oh, cholesterol is needed for our hormones. So, ang nilalaban na natin ngayon kung ano yung cooking oil natin. okey. Yung pangit yung mga iba-ibang oil, ang coconut oil mas maganda. Pero iwas pa rin ang prito. Okey, kung puwedeng steamed at grilled ho. Yo Other than the medications Doc, meron pa po bang causes? ay opo, yung ngayon so magpapa-MRI ka at magpapa-CT scan kayo, delikado rin yung mga contrast. So Hmm. kapagka kailangan talaga, after contrast, inom kayo ng inom ng tubig para matapon niyo yung mga ini-inject na contrast medium sa inyo. Minsan kasi yun yung kailangang iswero 'di ba Doc, na gano'n Yes. na ako dati, nung teenager ako, kinailangan akong i-MRI sa ulo, Mhm. hindi sa sira ng ulo, lumago kasi yung mata ko, sinususpect nila baka meron problema sa brain. Tama. In-MRI ako, Mm. natandaan ko may in-inject po ang lamig, 'no, Lamig, yung oo, kontra. oo. So, inom po ng maraming tubig pagkatapos Yes. nun para ma-flush out. Kasi bakit naman, hindi naman ayaw naman ng doktor na sirain yung katawan natin. Kaso 'pag nag-contrast ka, mas malinaw, mas 'pag yung mga aneurysm, yung mga aneurysm, mas malinaw na makikita talaga. Makikita mo talaga yung 'pag dinaanan ng, yung kulay puti, makikita kaagad sa MRI. Okey. So, medically kailangan din naman po talaga. Then, yung mga matatamis nga at saka yung mga ultra processed food, bawasan at ngayon plastic bottles. Plastic bottles. Bakit? Kasi ang dami na ngayong microplastics pala ngayon. So ngayon sa Amerika, sa isang linggo, parang daw isang, credit card na plastic na naiinom natin, Gano'n karami. gano'n. Tapos 'Pag yung kung lagi kang umiinom sa bote na plastic. lahat yun ang dami pa, tapos yung mga ginagamit natin tapos yung microwave, pinapa-microwave nila, yun kinakain din natin. So yung plastic dun dumidikit sa food natin, 'pag kinain natin, naku! So one credit card ng plastic na pumapasok sa'tin tapos yun nagbabarado yan sa mga, blood vessels natin. Isipin mo 'yun 'no, para mo nilunok yung credit card Credit card, isang linggo-linggo. linggo-linggo, yes sir. Ang hirap namang iwasan 'yan, pati mineral water natin gano'n. Nakaka-depress. Dala kayo ng bote na lang po, bote. Metallic siguro 'no? Metallic, Oo, puwede pa, pero yung aluminum naman ang problema sa metallic. Ah, walang taas. dimension naman. Okey, sige, choose the lesser evil. Yes sir. Okey. Doc, isa sa mga paniwala ng Pilipino yung asin na masama sa kidney, totoo ho ba 'to? Siyempre kaya nga, eh, asin is asin or sinful. Kasi ang salt may water retention yan, eh. 'Pag may water retention, tataas ang blood pressure natin. 'Pag tumaas ang blood pressure natin, sisira yung kidneys. Tapos yung tubig dadami, mamamanas tayo. Okey. So, yung ano, inflammation po 'di ba 'pag nag-retain ang water, yun yung parang namamaga yung cells natin? Yung ganito naman, tubig naman, puro Tubig tubig naman naman. siya. Okey, sige.
nagmamanas. Yes. Okay. How about yung mga bisyo natin? Smoking and drinking, kasama ho ba? Yun ang paborito natin. Yun lang. Kasi maraming nagkakasakit dahil sa bisyo. So, yung smoking, number 1 yun. Yung smoking, yun, nagpapabarado ng mga blood vessels na maliliit na blood vessels na kailangan ng ating kidney. Kaya nga, diretso yan, kidney failure. Yung alcohol, medyo medyo debatable pa, pero kasi yung alcohol, may toxin yan eh. Yun din ang nilalabas ng liver tsaka kidney, napapagod din eh. Ang sabi nga ng isang doktor na espesyalista, kung uminom ka, sige, in moderation. Pero pag hindi ka na uminom, huwag ka nang iinom. Okay, wag mo nang simulan. Yes. Okay. Doc, nakaka-depress man, isipin niya mga causes na yan. Yes, sir. Pag ho tinamaan, wag naman sanang tatamaan ng kahit sino dito na wala pa, at kung meron naman, sana mas ma-manage na maayos. Ano po ba yung treatments natin na nilalapat sa chronic kidney disease? Number 1, diet. Diet. Number 1, diet. Lifestyle change. Lifestyle change, number 1. Kasi ang stage 4 tsaka stage 5, yung stage 5 yun ang magda-dialysis. Okay. May mga iba stage 3 pa or stage 4 na sinabi ng doktor, uy, baka mag-dialysis ka, naging stage 2 dahil sa lifestyle diet. change. Oo, lifestyle change and diet. Okay. So when you say diet, Doc, ano yung mga kailangang alisin tsaka damihan? Okay. Yung meat, kasi bawasan natin yung protein. Kasi yung protein, nakakapagod sa ating kidney. So yung protein na yan, meat protein, ang hirap. Pero pagka vegetable protein, mas mabilis i-digest, mas mabilis i-process ng kidney. So plant-based protein ang kakainin natin. Okay. So tofu, yung mga Yes. Okay. Then, yun lang naisip ko. oh, then yung beef pala natin, acidic sa ating katawan. Beef. Beef. Yung kidney natin, pag sobrang daming acid, siya yung nagkokontrol ng acid base natin eh. So pag acidic ang kinakain natin, trabaho siya ng trabaho, maglabas ng base para pumantay, para hindi mag-acidic ang ating katawan. So mapapagod. Yung plant-based na protein, hindi ganyan ka-acidic or hindi makaiba, basic pa nga siya. Para hindi na magtrabaho ang kidneys natin. Okay. So I guess more vegetables, more fish, less red meat. I think general na advice din naman yan ng mga doktor pag nagla-lifestyle change. Sugars, Doc. Now, so tayo doon. Sugar, ultra-processed food na nagkakos ng mga prito-prito, bawal din. Kaya nga lifestyle change. Then, kasama yung exercise. Dahan-dahan. Pag may kidney problem ka, yun. Hindi pwedeng biglaan. Hindi ka pwedeng tatakbo ng mabilis. mention nyo, nahahapo agad, di ba, Doc? Yes, tapos doon, nasisirang muscles natin. Lalabas pa rin yung creatinine natin. Dahan-dahan. Walking lang. Walking Una na, 1,000 steps, then 5,000, then hanggang 10,000 steps. Dahan-dahan din. Huwag sobrang exercise. dahil masama rin. Huwag bibiglayin ang katawan. Yes. Okay. So, diet, exercise, I think medyo common itong mga to. Ano pang usual na nire-recommend ng doctors? Ngayon, gamot na. So, Gamot. yung gamot, mataas ang blood pressure mo. Ang ganda pala, may mga blood pressure pala na gamot, like yung ACE inhibitors, saka ARB, parang losartan, nagpapababa ng creatinine sa katawan. Oh, nice. So, nagpapababa pa ng blood pressure, nakakatulong. So, yun ang binibigyan natin palagi, yung ACE inhibitors saka ARB na medications. Yung losartan, very common and Yes, mura. good thing, low cost. Yes, mura. Nakita ko kasi yung mother-in-law ko ganun yung tinitake and yeah, mukhang very effective in managing hypertension. Other than that, Doc, meron ho bang mga nag-i-slow down ng progress ng kidney disease? Yes, so yung mga keto analogs, yung mga nagtutulong sa kidney na hindi masira yung kidney natin, mga keto analogs, yung mga good proteins rin yun. Okay. So, tama po ba yung nabasa ko dahil yung cells ng kidneys ay special, yung nephrons na tinatawag, at mahirap palitan, ang ginagawa ng ibang medicines, hindi man nila mapagaling, hindi na masyadong magpo-progress o babagal. Tama po ba? Yung keto analog na nakakatulong. Okay. So, anything else, Doc, na piniprescribe? Ngayon, kung medyo paggrabe na, yun, dialysis, tapos yung kidney transplant. Pero ngayon, medyo may maganda isang kidney device na para puso na pwede mong i-transplant na hindi ka na maghihintay ng donor. So hopefully within ilang years, yun na lang gagamitin natin. Hindi na tayo mag-dialysis. Hindi naman sinasabing magpiesta na kayo sa gusto nyo kainin dahil may ganun, mahirap pa rin. Pero
at least dumadami yung options, ano, Doc. Yes, sir. Ang question sa dialysis, gaano kadalas ginagawa 'to 'pag nagsimula ka ng mag-dialysis? Ang acute renal failure, yung bumalik tayo, kung acute renal failure, mataas sobra yung creatinine, minsan-minsan nagda-dialysis sila. 1 o 2 para malinisan lang. After that, Yan. naging okay yung kidney, tama na, wala na. Okay. Minsan-minsan isang beses, minsan-minsan 1 linggo hanggang 2 linggo. Pero 'pag kaya nga nilalagay nila dito, temporary lang. Temporary. Then 'pag nakita ng kidney doctor na naging okay na, tatanggalin na lang, then diet and lifestyle change. Maganda. Pero kapagka, tumatagal, mataas pala yung creatinine. Minsan-minsan tumataas pa, ito tuloy-tuloy na yan. Unang-una, kung medyo mababa pa ang creatinine, 2 times a week o once a week lang. Pagka nagiging grabe, nagiging 3 times a week. Next time, magiging daily pa nga. Oh my gosh. So, napakahirap. Yan lang sinasabi ko sa mga kasamahan ko dito sa opisina, Ingat-ingat kayo sa mga sugar nyo kasi yung iba nagtataasan ng sugar, Kasi 'pag kidney mo tinamaan, yung mga hilig mo na travel, wala na yan. Paano ka pa pupuntang Japan o Amerika, 'di ba? Yung dialysis mo hindi puwedeng isama dun. So, Pero napakahirap. meron ngayon, Meron ngayon, sa tiyan naman, may powder. Lalagay mo yung powder, tapos dala-dala mo yung sa bag mo yung pang-dialysis. Tapos sa powder, lalagay mo sa tiyan mo para siya yung para maging dialysis machine niyo. Parang nakakatakot. I know it's good news, for people doing it, pero sa mga hindi pa naggaganon, parang nakakatakot para sa'kin. Mas maganda iwasan niyo na lang talaga. Tama. Anything else, Doc, na treatments? Yun na, yung mga pinaka-extreme, Yes. transplant and Yes. yung device natin. Prognosis, Doc. Typically, 'pag nagkaroon ka ng ganito, I guess depende sa stage, ano po ba yung i-expect mong outcomes? Tama sabi mo, bad prognosis. So, kasi ang kidney natin hindi nagre-regenerate. So, bad prognosis. Prevention is better than cure. Then, kung meron ka na, do not worry. Mag-change siya ng diet at maging healthy lifestyle, saka maganda yung mindset ninyo at magandang tulog ninyo. Hopefully, gumanda or hindi na lumala masyado. Kasi sabi nga ni Doc, kailangan stage 4, stage 5 bago mag-dialysis. Kung 1, 2, 3, pwede mo pa namang daanin sa pagpapakabait sa pagkain. Tsaka pagte-take ng medicines natin, no, Doc? Okay, so, Eto, bago tayo magwakas, Doc, mahal po ba i-manage yung mga maintenance ng ganyan, yung mga gamot? yes, coach, sobrang mahal, di ba? Yung dialysis pa lang. Kaya nga, prevention is better than cure. Okay. Behave, please. Kasi 'pag umabot ka na sa dialysis, I mean, meron anecdotes, may mga iba akong doctor friends na nagsasabi, may mga iba nadudugtungan yung buhay, 20 years dialysis. Yung iba transplant. Pero isipin niyo, kahit na totoo pa yon na 20 years kang puwedeng mabuhay na nagda-dialysis, pero kumusta naman yung quality of life mo, di ba? So, anyway, yun po, at least naibahagi na namin yung knowledge nung kung ano yung mga sintomas na pwedeng tignan, saan pupuntang doktor, ano yung test, saka ano yung possible treatment. Pero wag naman sana, dahil sabi nga ni Doc, lagi, prevention is better than cure. Kahit cliche, totoo. Sabi ni Sir Glenn, behave. Behave. Pagdating sa that goes double for me. Nung nakaraang holidays, bumigat ako. So, kailangan behave na ulit. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph. And of course, my partner, Dr. Anthony So, the Medical Director of Medico.ph, saying, stay happy, stay healthy, behave, and see you sa next video. Bye-bye!